Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Unti-unti nang nagre-relax sa training si 4th Division World Champion Nonito Donaire Jr. Ito ay para sa kanyang title challenge kontra South African WBA Featherweight Champion Simpiwe Vetieka sa susunod na Sabado, kung saan target niya na makakopo ng pang-5 titulo sa 5 magkakaibang dibisyon. May report si Cristabel De Leon. Nagsimula nang mag-taper off sa training si Pinoy challenger Nonito Donaire Jr. 10 araw bago ang title bout kontra WBA Featherweight Champion Simpiwe Vetieka ng South Africa. Ayon kay boxing trainer Nonito Donaire Sr., nagpasya sila na i-relax na ang katawan ng kanyang anak para mas maging handa sa araw ng bakbakan. Pero inamin niya na sasalang pa sa final 10 rounds of sparring si The Filipino Flash para makabuo ng 64 total rounds of simulated fights. Ay, tama na nun kasi mahirap naman kasi kung susobrahan mo yung maaaring pagdating ng laban at saka iniwan yung may mga muscle pain pa na pagdating ng laban. Tiwala rin ng nakatatandang Donaire na hindi pa maapektuhan ng bilis at galaw ng kanyang anak sa ginawang pag-akyat sa 126-pound weight class. Ayon din, hindi na siya bababa sa 126. Kung masyadong mabigat nga ang suntok, mas malakas. Mabigat na Saka lumalaki talaga sa yung katawan niya, lumaki. Saka yung shoulder niya, arm niya, lumalaki. Kaya walang doon sa lakas. Wala tayong problema sa lakas. Pang-5 titulo sa 5 magkakaibang dibisyon ang pupuntiryahin ni Donaire sa title clash kontra Vetieka sa Mayo 31 sa Macau, China. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa football, handang-handa na ang Philippine Azkals para sa kanilang ikalawang asignatura sa AFC Challenge Cup sa Maldives. Galing sa goalless draw kontra Afghanistan sa Group B match noong isang gabi, makakatapat ng Philippine 11 ngayong gabi ang Laos, na galing naman sa 1-5 lopsided loss kontra Turkmenistan. Narito ang report ni Krisha Cruz. Nauwi sa tabla ang opening match ng Philippine Azkals sa AFC Challenge Cup sa Maldives. Katapat ng rated rival na Afghanistan sa isang weather-delayed game sa Group B. Matibay na depensa ang ipinamalas ng Philippine 11 sa laban upang maisalba ang goalless draw. Naglaro ang Azkals nang wala sina star striker Phil Yang defender Rob Gear, na kapwa tumanggap ng yellow card sa kanilang huling laban. Sa panayam ng PTV Sports, masaya at kontento si Sports Radio Football reporter Cecil Kimlat sa performance ng Philippine Azkals, lalo pat hindi naman anya naging solido ang preparasyon ng team. Considering the fact na wala si Rob Gear sa depensa, wala si Phil Yang Husband, our top striker dito sa Azkal, pero sabihin, this is a very good sign. Knowing na nandyan si Neil Etheridge, kompleto lineup tayo. This is a good start para sa ating road to Sydney, Australia para sa Asian Cup. Naniniwala rin si Kimlat na mag-i-improve ang performance ng mga Pinoy booters kapag nakaharap ang lower-rated rival na Laos, na lumasap naman ng 1-5 beating kontra Turkmenistan. Makakapag-adjust na yung mga players kasi sabi nga ni Coach Thomas Dooley, in the first 15 minutes, kitang-kita niya parang ninervyos yung mga players. Pitch, nakita niya, nag-a-adjust sila. But after 15 minutes, nakuha na nila yung rhythm ng laro. And then nakita na nila. Pero ang problema nga lang, yung connection, yung finish, doon tayo nagka-problema. But just the same, naniniwala ako with Phil Yang Husband around the next game, at saka si Rob Gear, I think we will pull it off against Laos kasi familiar na tayo sa Laos, ilang beses na nating nakakalaban yung Laos. I'm not an expert, pero knowing yung naging journey ng Azkals throughout, naniniwala ako this is our best shot sa pagkuha ng history or kasaysayan ng football. Kinakailangang tumapos na nasa top 2 ng Group B ang Philippine Azkals para makapasok sila sa semi-final ng AFC Challenge Cup. Para sa Good Morning Boss, Krisha Cruz, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.